na luxury vehicle ang ayaw pakawalan ng mag-asawang Diskaya, ayon sa Bureau of Customs. Pinulong naman ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang ahensya para talakayin ang pagbawi sa mga ari-arian o perang posibleng nakubra dahil sa flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. Ito ang Rolls-Royce na pagmamayari ng mga Diskaya na nagkakahalagang 42 million pesos. Ito yung may payong na sabi ni Sara Diskaya na dahilan kung bakit niya binili ito. Isa ito sa 7 luxury vehicle ng mga Diskaya na isusubasta o ipapabid na ng Bureau of Customs sa November 15. Ayon sa Customs, hindi na pumalag ang mga Diskaya sa pagsusubasta ng 7. Kasama yung payong, sir, sa Of course. Accessory follows the principles. They submitted a voluntary forfeiture, meaning to say that they'll no longer contest yung 7 vehicles. No? Ito yung no import entry, saka no certificate of payment. Pero may 6 pa na ayaw pakawala ng mga Diskaya at gusto na lamang nilang magbayad ng mga multa. Pero hindi ito madaling gawin dahil hinahabol ito ng Bureau of Internal Revenue o BIR. We are also in receipt of a notice of distraint and levy from the BIR. So that covers personal properties. Ayon sa BOC, ila-live stream ang bidding at maaaring makakolekta ang gobyerno ng simula 200 million pesos. Pinag-aaralan pa rin naman kung sa Customs o sa BIR mapupunta ang isinoling luxury vehicles ni dating Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez dahil legal ang mga papel nito pero inaalam pa kung tama ang binayarang tax. Isang Customs sa mga ahensyang pinulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para pag-usapan kung paano babawiin ang perang nakulimbat galing sa mga maanumalyang flood control projects. Kasama rin sa pulong iba pang ahensya tulad ng Ombudsman, Office of the Solicitor General, Department of Public Works and Highways o DPWH, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, Anti-Money Laundering Council o AMLC, Justice Department at National Bureau of Investigation o NBI. Want the right hand to know what the left hand is doing. This is actually a unified approach to a heinous, scandalous crime that happened to our country. Every peso na ninakaw ay planong piso na wala sa ating bansa. Magtulungan para maibalik ang pera na pag-aari ng taong bayan. Ayon sa DPWH at Ombudsman, habang naghihintay na maisampa ang mga kasong kriminal, pwede na maghain ng kaso para bawiin yung mga ari-arian na mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects at pwedeng gamitin dyan yung SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 1379 o batas tungkol sa forfeiture o pagbawi ng mga iligal na yaman ng mga opisyal ng gobyerno, kung makikita na may mga ari-arian ng isang taga-gobyerno na sobra sa kanyang kinikita, maaari itong ituring na unlawfully acquired o illegal na nakuha. So when there's a disproportion between the amount in the SALN and the wealth that you see, yung lifestyle check, then you can forfeit what is over and excessive. Mas madali kaysa sa isang criminal na kaso, mas mabilis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi multo kundi ghost projects ang bumulaga sa mga taga-Department of Agriculture nang mag-inspeksyon sa Davao Occidental. May farm-to-market road na idineklarang tapos pero walang simento. Meron ding tila hinabol buhusan ng simento kahit walang bakal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Batay sa record, 2021 patapos ang farm-to-market road na ito sa Davao Occidental. Pero nang puntahan ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, nabistong ang dapat ay kalsada, nananatiling lupa at graba. Sa pag-usad nila sa isang bahagi ito naman, kitang-kitang kakabuhos lang ng semento. Ilang araw pa lang itong tapos ayon sa mga taga roon. Ilang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. Sinukat din nilang kapal ng semento. 8 inches ang kapal. Yun nga lang, walang bakal. May mga na-confirm talaga na wala yung project at may na-confirm din na luma na yung pondo, ibig sabihin 21 hanggang 23, pero makikita na fresh pa yung mga concrete, ibig sabihin
tinatry na habulin na gawin yung pagsasaayos ng karsada. Isa lamang ito sa hindi bababa sa 7 natutuklasang Ghost Farm to Market Road matapos i-audit ang 4,000 kilometro ng mga kalsadang ipinagawa mula 2021 hanggang 2025. Mga kalyeng kung natapos sana ay baka magpapabili sa daloy ng mga produkto mula taniman patungo sa mga pamilihan. Makakatulong sa pagpapababa ng presyo at makapagbibigay ng mas magandang kita sa mga magsasaka. Dahil sa nabisto, babaguhin na ang kasalukuyang sistema na Department of Public Works and Highways o DPWH ang magpapatupad ng mga proyekto katuwang ang pribadong kontraktor. Sa halip, Agriculture Department na mangangasiwa ng construction ng mga farm-to-market road. Suportado ito ng DPWH. Nag-meeting kami nung isang araw para mag-coordinate kami ng efforts sa pag-imbestiga at pagsisigurado din na hindi na ito mauulit. At ang mga mapapatunayan umanong nagsabuatan. Matatanggal sa trabaho, kakasuhan, makukulong, babawiin natin, pati yung mga ari-arian nila. Biyaheng South Korea si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Isa sa mga pangunahing misyon niya, manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa at sa layuning ito, patuloy daw ang paglilinis sa korupsyon sa gobyerno. We continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. At kung noong nakaraang linggo, iniutos niyang babaan ng DPWH ang halaga ng mga proyekto nito na overpriced umano na hanggang 50%. Ngayong araw, pinalawig niya sa ibang ahensya ang utos na ito. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. The savings we secure will go where they matter most. The programs that uplift families, support livelihoods, and strengthen communities. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ididetalya na ang ilan sa mga natuklasan ng Independent Commission on Infrastructure. Kabilang ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig na hindi tinitirhan kundi imbakan lang umano ng pera. Pati ang itinatayong proyekto ng DPWH na para lang umano protektahan ang ari-arian niya at ng isang COA Commissioner sa Bulacan. Nakatutok si Joseph Morong. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Zaldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Sinabi naman ni DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang naghahanda ng kahon-kahon at mali-malit ang pera kay Ko na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Wala daw mga muebles sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, ang mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Bustos, Bulacan. At ang in charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, si Ko at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hinihingin pa namin ng reaksyon sina Ko at Lipana. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.